Hi guys, so tutorial muna tayo for today's video. So ang gagawin natin, since kakukuha lang natin tong Fort Everest na to, and as I check nung binili ko to, makikita nyo napakaitim nung kanyang langis, di ba? So kailangan nating mag-change oil. So syempre, bagong lahat, kailangan nyo munang ihanda yung mga gagamitin. So ang ginagamit ko lagi pag Fort Everest ko, syempre original na langis niya, kasama na yung filter. So ilalagay ko na lang yung product link sa video description tsaka sa pin comments kung saan kayo makakabili nito. 5W30 Ford Motorcraft full synthetic motor oil na yan. Tapos syempre kailangan natin ng pansalo ng ating used oil. Kailangan hindi natin ng mahihigaan. So ito, nahiram ko lang yung toolbox, set of wrench natin, tsaka syempre funnel. So okay, kabibili lang ng funnel na to kasi yung funnel ko may nagnakaw dun sa garahe kung sino man yung kumuha. Ayan, so mamurahing funnel lang to, pang kusina pa ata, pero kailangan ko kasing gumamit ng funnel eh. Okay, so ngayon pinapaandar ko yung makina para medyo uminit muna yung langis dahil nakakalimutan ko mag-drain kagabi. Usually kasi ako pag nag-change oil, nagde-drain ako gabi, tapos kinabukasan na ako magsasali ng panibago para tumulo ng gusto yung langis. Kaso nakalimutan ko, kaya ayan, painitin ko muna. Tapos siya nga pala, kapag ka masyadong maitim yung langis kagaya nito, ayan, nakikita nyo pati sa dipstick napakaitim, di ba? Pwede kayong gumamit ng engine oil flashing. Yung mga kilalang brand na engine oil flashing ang gamitin niyo. Pero kung wala naman, ako kasi mas prefer ko gumamit ng langis. Mas murang klase ng langis. Didrain ko muna yung lumang langis, tapos sasalina natin ng murang klase. I-drain natin yan, pang flashing lang naman. Una natin kailangan gawin, mag-drain muna tayo. Nakikita niyo yung oil pan na yon, ayun yung kanyang drain plug. Kaso hindi nyo naman mabubuksan yan at mapapatuloy yung langis nang hindi nyo tinatanggal to. So merong 4 na bolt yan, 1, 2, 3, at yun yung pang 4, 15mm bolt. So gagamit kayo ng 15mm socket para matanggal to. Ayan. Ito ngayon yung drain plug ng ating makina. Bubuksan natin yan guys. Yan. Pero ihanda nyo na yung syempre yung pangsalo. Pansalo ng langis, okay? Ayan guys, so hintayin lang nating matapos na tumulo lahat ng langis na yan. Pero kung gagamit naman kayo ng mumurahing langis para maging flashing, kahit may tumutulo pa dyan, pwede nyo nang takpan kasi magpa-flashing pa kayo. Ngayon nasali na natin guys yung pang flashing natin na langis. Hindi rin naman kailangan na kasing dami na 8 liters yung masalin. Basta yung umabot lang siya sa normal level. Tapos papaanda rin natin yan ng mga ilang minuto para umikot yung langis. Tapos magpa-flashing na naman tayo. Turn on lang natin dito. Yan. Andarin lang natin. Ayan. So mga ilang minuto lang guys, tapos magpa-flashing tayo ulit. Kaya lang natin umikot muna yung mumurahing langis na sinali natin. Ayan. After natin paandarin, ito makikita ninyo, yung langis medyo mas luminaw na ngayon. Ito yung langis na isa-flashing natin. Pero ngayon gagawin natin, since nakaikot na siya, i-drain tayo ulit. I-drain na natin siya, tapos ang susunod na natin yung sasalin nito, yung ating mismong langis, okay? Buksan ko lang. Ayan. So ngayon, habang hinihintay natin na ma-drain ng husto yung ating langis, syempre kailangan din nating buksan ngayon yung ating filter. Eto. Dito. Buksan lang natin to. Ayan. Tapos pag nakatanggal nyo na yung cover, makikita nyo to. Ito yung ating oil filter housing. So gagamit kayo ng 27mm socket wrench, tapos gumamit kayo ng extension, tsaka syempre ratchet. Tapos
counterclockwise ang pihit. Ayan. So medyo magtutuluto ng langis dahil nga umandar yung ating makina. Pero kung gusto nyo, saluhan nyo ng basahan para hindi magdumi doon. Okay? So babaklasin lang natin ito. Guys, so ito na yung ating oil filter housing. So kailangan muna natin gawin, tanggalin yung lumang oil seal. Ito. Pag bumili kayo ng change oil package, may kasamang filter tsaka ano yan, ayan o, filter tsaka oil seal, nasa ilalim yata. Ito yung filter, ito yung oil seal. So make sure na palitan ninyo. Ayan. Tsaka malutong na siya. Lulutong talaga to syempre dahil sa init. Init tapos goma pa siya. Lumulutong. Ayan. Kahit masira nyo na to, papalitan nyo naman na. Ayan. Okay, yan, lutong na niya. Ayan, tapos syempre linisan nyo muna yung gilid. Actually nalinisan ko na tong housing na to, pati yung loob. Ayan, tapos eto lagay nyo dyan. Ayan. Tapos bago ninyo to ilagay mamaya dun sa mismong oil filter housing, buksan nyo na yung inyong engine oil. Kailangan lang natin ng konti para malubricate lang yung ating oil seal. Konting-konti lang, as in para malubricate lang yung ating oil seal. Ayan o. Para pag nilagay nyo siya dun sa housing, hindi ma-damage naman yun lang, ano, yung oil seal. Ayan, malinis na lang is itong filter natin. Lalagay na natin yung ating filter. Ayun. Okay. Mag-i-snap yan. Kakapit yan. Ayan guys. May hirapan na kayong tanggalin siya. Kasi babalik na natin to ngayon doon. Ayan. So nalinisan ko na rin yan loob na yan. Ayan. Medyo nakaharang lang yung ating brake hose. Tapos okay na ba? Ayan. Siyempre pagsisikip, naman siyempre ibabalik na natin tong ating oil plug, drain oil plug. Meron din yung goma, pwede nyo palitan ng goma yan, bilhan nyo na lang. Ngayon gamit na itong ating original na langis, syempre sasalinan na natin tong ating makina. Yung original na langis na niya yung sasalin natin. Ayan. Dahan-dahanan nyo na lang kasi kahit may embudo, may possibility matapon nyo kasi galon. So nandito na tayo sa pangalawang galon guys. So 8 liters in total to. Pero akong ginagawa ko, hindi ko laging sinasalin lahat. Okay, sinasalin ko siguro kahit mga 6.5 or 7 liters muna. Tapos paandarin ko yung makina. Tapos papatayin ko, after ilang minutes, susukatin ko sa dipstick. Kasi mas madali guys magdagdag kaysa magbabawas. Pag magbabawas kayo, bubuksan nyo na naman yung drain plug. Pero kapag magdadagdag kayo, oil filler cap lang, sali na kayo, mas madali, di ba? So eto, kahit siguro magtitira ako ng mga 1 litro, 1.5 litro muna. Pero pag tinignan ko sa dipstick, ayan yan, no? Pag pinagpaisin natin ng dipstick, nandito na siya kaagad, di ba? So ako hindi ko sinasalin lagi kasi nga ayoko nang lumalampas siya sa max level. Kaya nga sinabing max level, wag lalampas diyan. So dito hindi ko pa sinasalin lahat. Meron pang 1.5 litro na titira. Nandito na tayo. Okay, so ang gagawin ko, pandarin ko muna yung makina para makasipsip muna ng langis yung oil filter. Okay na, so ito na guys, napaandar na natin. Nakaikot na yung langis. So punasan muna natin. Tapos silipin natin ngayon kung ilan na yung level niya. Okay. So andito na siya sa 1, 2, 3. Pangatlong butas. So pwede pa ako magdagdag kasi meron pang 1, 2, 3, 4, 5, 4 na butas pa malayo pa. Wala pa siya sa kalahati. So tapos last
earth-friendly reminder na lang. Ating used oil, huwag nyo itatapon sa kanal o sa lupa. Dalhin nyo to sa mga gasoline station, tinatanggap nila yan. Kahit na hindi kayo sa kanila nagpa-change oil, tinatanggap nila yan. O kaya guys, merong ano yan eh, yung mga bumibili. Isang container ata, 400 or 500 yata. Kasi nakabenta na ako dati nun. Iniipon ko lang. Tapos, pag nakita ko sila, bibenta ko. Binibili nila yan guys. Ginagawa yata nilang gear oil something. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood. Kita tayo next video natin dito sa ating Ford Everest. Thank you po.